Palike naman po ng video. Malaking tulong na po ito sa akin. Maraming salamat. Magandang umaga mga mercenary, salamat po ng sobra-sobra sa mga runestone na pinapadala ninyo sa akin, sobrang laking tulong po ng mga ito. Shout out po sa iyo, Nelson, Adipen, salamat po talaga. Shout out rin po sa iyo, Clifford, Corpus. Shout out rin sa iyo Claire, Hugh, T. At shout out rin po sa iyo, Arsenio, Bernardo. Salamat po ng sobra-sobra sa inyong mga padalang runestone sa channel na ito. Salamat mga ka-mercenary sa napakainit na pagsuporta kay Ghislaine. Ang nakaraan, nilatag na ng ating bida sa Marquez ang mga kahilingan nito, at pawang tinanggap naman ito ng Marquez. At para naman makatulong pa ito ng malaki at magawa ring makontrol ang ating bida, nag-alok ito na ang bunsong kapatid ni Ghislaine ay hahanapan ito ng asawa ng Marquez na agaran namang tinanggihan ito ng ating bida. Pagpapatuloy, sa isang iglap, ang magaan at masayang usapan ay naglaho na parang bula. Ang init ng samahan ay biglang nanlamig, at ang hangin sa silid ay tila bamigat, puno ng tensyon na halos nahihipo. Hindi man lang sinubukan ng mga tauhan ng Marquez na ikubli ang kanilang pagkadismaya, malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha ang pagkasuklam. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik, ang kanilang mga panga ay nagtagisan. Napakayabang, porket kumita lang ng kaunting salapi, kung umasta ay akala mo kung sino ng Diyos. Bulong ng isipan ng isa, habang pinagmamasdan si Ghislaine na may halong pang-iinsulto. Bakit sa dinami-dami ng tao, sa isang tulad niya pa ninyo piniling maging patron, mahal na Marquez? Tanong naman ng isa pa sa kanyang sarili, ang tingin ay puno ng pagtataka at pagkadismaya sa kanilang pinuno. Subalit, taliwas sa nag-aalab na galit ng kanyang mga nasasakupan, ang Marquez ng Brantford ay nanatiling kalmado. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Sa halip, isang kislap ng pagkagusto na malaman ang dahilan ng mababasa sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Ghislaine, na parabang sinusuri ang kalaliman ng kaluluwa nito. Hindi ko maintindihan, wika ng Marquez, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Hindi naman ito isang masamang alok para sa iyo. Sa pamamagitan nito, makukuha mo ang aking tiwala at magiging kapaki-pakinabang din ito sa iyong pamilya, hindi ba? Umiling si Ghislaine, isang matatag at hindi natitinag na pag-iling. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan bilang hari ng mga mercenaryo, mga gabing hindi siya pinatulog ng pagsisisi, mga larawan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay na hindi niya nagawang protektahan. Ang sakit ng kabigwang iyon ang humubog sa kanya. Pagkatapos niyang bumalik, iisa lang ang naging layunin niya, ang protektahan ang kanyang pamilya, ang kanyang lupain, at ang kanyang mga tao. Ang isuko ang sinuman sa kanila para lang sa pansamantalang kapakinabangan ay isang pagtapak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ito ay isang pagtataksil sa kanyang sarili. Wala po akong balak na ibenta ang aking pamilya para lang makuha ang aking mga ninanais. Deklara ni Ghislaine, ang bawat salita ay may bigat ng kanyang paninindigan. Ha, isang mahinang ungol ng pagkabigla ang kumawala sa mga labi ng Marquez. Ang mga hindi nakakaalam sa pinagdaanan ni Ghislaine ay napatingin sa kanya na puno ng pagkamangha at hindi makapaniwalang pagtataka. Ang pagpapakasal para sa kapangyarihang pampulitika ay isang bagay na tanggap at karaniwan sa panahong iyon. Ito ang pinakamadali at pinakatiyak na paraan upang palakasin ang kapangyarihan ng isang angkan. Ang alok ng Marquez ay isang gintong pagkakataon na kahit sa panaginip ay hindi aasahan ng isang naghihirap na pamilya tulad ng Ferdiem. Dapat sana ay sinunggaban na nila ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit heto ang tagapagmana ng pamilya, nagsasalita ng mga bagay na tila galing sa isang libro ng mga bata. Napaka-inosente. Masyado pa ba siyang bata para maintindihan ang takbo ng mundo? Ang Marquez ng Brantford, na may isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi, ay muling nagtanong, na parabang sinusubok ang hangganan ng binata. Ang kasal ay desisyon ng pinuno ng pamilya, hindi ng individual. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung magpapadala ako ng sulat sa iyong amang si Conde Ferdiem ngayon din? Duda akong tatanggi ang iyong ama. Ang mga mata ni Ghislaine ay hindi kumurap. Kung ayaw ng kapatid ko, pipigilan ko ito, sagot ng ating bida. Kahit napahintulutan pa ito ng iyong ama. Lalong pagsubok ng Marquez. Opo,
Ang sagot ay simple ngunit matatag. Kahit na ang kapalit nito ay hindi mo makukuha ang iyong gusto. Pagpapatuloy ng Marquez para subukan ang ating bida. Hahanap na lang ako ng ibang paraan, sagot ng ating bida. Ang kanyang sagot ay napakapuno ng kumpiyansa, napakatatag sa kanyang paninindigan. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Naglakas loob siyang sabihing susuwayin niya ang utos ng pinuno ng pamilya. Ang mga tauhan ng Marquez ay sabay-sabay na napatingin kay Ghislaine na para bang isa siyang baliw na nakawala sa kanyang kulungan. Maliban sa isang tao, si Rosalyn. May mga tao palang ganito mag-isip, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kakaibang paghanga. Ito ay isang alok na mahirap tanggihan ng sinumang maharlika. Ngunit tinanggihan niya ito ng ganoon na lang kadali, na para bang isa lamang itong alikabok na pinagpag niya sa kanyang balikat. Isang hanggal, ngunit kahanga-hanga. Ang pagtanggi sa ganitong pagkakataon ay walang dad ang isang kahangalan. Naiintindihan iyon ng kanyang isip, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapigil ang mamangha at mainggit sa tibay ng loob ng binata. Gaano man karami ang pera o gaano man kagaling ang isang tao, may mga hadlang na hindi kayang lampasan. Maging si Rosalyn ay hindi makalagpas sa mga ganitong pader, ngunit si Ghislaine ay tila walang pakialam sa lahat ng iyon. Ang kanyang matapang na tugon ay may kung anong gin-isang sa kaibuturan ng puso ni Rosalyn. Tahimik na pinagmasdan ng Marquez ng Branford si Ghislaine bago muling nagsalita. Talagang hindi ka isang tipikal na maharlika. Madalas ko pong marinig yan, tugon ng ating bida sa sinabi ng Marquez. Sige, narinig ko na ang iyong paninindigan, wika ng Marquez sa mababang boses. Kung ganyan mo kinasusuklaman ng alok, wala na akong magagawa. Ngunit kung sakaling magbago ang iyong isip, ipaalam mo lang sa akin anumang oras. Opo, naiintindihan ko po. Kung gayon, tungkol po sa hiling na idinulog ko, sambit pa ng ating bida. Napakakapal ng mukha ng taong ito, naisip ng Marquez, ngunit isang bahagyang pag-iling lang ang kanyang naging tugon. Kahit gaano pa nakakainis ang kanyang ugali, tiyak na iba siya sa mga taga-Delphine Duchy. At dahil doon, sulit siyang pagkatiwalaan. Kung mayroon mang kahit katiting na hinala, madali lang namang putulin ang suporta at durugan sila gamit ang puwersang militar. Ipagkakaluwag ko ang iyong hiling. Ang mga salita ng Marquez ay parang kulog na yumanig sa kanyang mga tauhan. Hindi nila inaasahan na papayag ito sa isang napakahanggal na hiling. Ngunit si Ghislaine, na tila inaasahan na ito, ay ngumiti lamang at tumango. Nagpatuloy ang Marquez ng Branford, ang kanyang ekspresyon ay biglang nanlamig at naging seryoso. Huwag mong kalimutan, ang mundong pinapasok mo ngayon ay iba sa nakasanayan mo. Isang pagkakamali mo lang ay maaaring ikawasak ng iyong lupain at ikamatay mo. Hindi lang nang sa iyo, kundi pati na rin ng iyong pamilya. Sa matalas na babala, bahagyang ibinaba ni Ghislaine ang kanyang ulo bilang paggalang. Itatatak ko po iyan, sa aking isipan. Opisyal na ang suporta ay ididirekta sa per diem, dahil ang iyong ama ang pinuno ng pamilya. Nauunawaan ko po, tugon ng ating bida. Ito ay isang plano na nagsasangkot ng pagbuhos ng yaman ng hukbong maharlika. Inilalagak ko ang aking tiwala sa iyo para maisakatuparan ito, kaya huwag mo akong bibiguin. Hanggat makatatayo ang Raypold at per diem, mapipigilan nila ang kapangyarihan ng Duchy sa Hilaga. Ito ay isang estratehiyang nakatuon sa depensa, ngunit sa unti-unting paghina ng paksayo ng hari laban sa Duchy, mahirap nang magpatupad ng isang opensibong pamamaraan. Nagpatuloy ang Marquez ng Branford nang walang pag-aalinlangan. Ililipat ko ang suportang unang nakaplano para sa Brevant Estate patungo sa per diem. Una, aasikasuhin natin ang mga supply ng militar at pagkain. Ang mga residente ng lupain ng hari ay ililipat ng paunti-unti sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po. Sa paraan ng iyong pagsasalita, mukhang hindi sapat ang bilang mula sa lupain ng hari lamang. Kakausapin ko rin ang ibang mga kamahalan kung maaari silang magbigay ng karagdagang mga residente. Tandaan mo iyan, pangako ng Marquez. Napangiti si Ghislaine. Ito ay isang resulta na mas maganda pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit ang pinakamasaya sa lahat ay hindi si Ghislaine, kundi si Belinda. Napakagandang balita nito, bulalas niya sa kanyang sarili, ang puso ay nag-uumapo sa tuwa. Para sa kanya, ang per diem ay parang isang tahanan ng puso.
Nagkaroon siya ng malalim na pagmamahal sa lugar na iyon matapos siyang sumama doon kasama ang ina ni Ghislaine at doon na nanirahan. Paano nagawa ito ng ating batang amo? Mabuti na lang at hindi ko siya sinubukang pigilan. Napakabilis talagang magbago ng puso. Kanina lang, handa na niyang bigwasan si Ghislaine para lang pigilan ito. Ngunit ngayon na maayos na ang lahat, nagpapasalamat siyang hindi siya nakialam. Nagpatuloy ang Marquess ng Branford. Tinitingnan natin ang isang timeline ng halos 5 taon para sa paglipat ng populasyon. Medyo mabilis na yun kung isa sa alang-alang ang laki, ngunit hindi pa rin ito matutugunan kaagad ang bilang na gusto mo. Kailangan ng hindi bababa sa ilang libong tao ang ilipat. Kailangan ng panahon para piliin at ayusin ang mga lilipat. Inaasahan na ito ni Ghislaine, kaya agad niyang inilatag ang panukalang inihanda niya. Kung gayon, nais kong bumili ng mga alipin ng maramihan. Hindi lamang mula sa kabisera, kundi pati na rin sa ibang mga rehiyon. Mga alipin, tumango ang Marquess ng Branford. Kung may kakayahan namang bumili, ang paggamit ng mga alipin ay maaaring isang mas mahusay na paraan upang punan ang kakulangan sa lakas paggawa. Ang katotohanang si Ghislaine ay partikular na humihingi ng tulong sa kanya ay malamang dahil magiging mahirap na bisitahin ang lahat ng mga mangangalakal ng alipin ng paisa-isa. Sige, magpapadala ako ng mga opisyal na abiso sa mga mangangalakal ng alipin sa bawat rehiyon. Dahil ang layunin ay palakihin ang populasyon ng iyong lupain, maaari tayong maghanap ng buong mga sambahayan. Maraming salamat po, panimula ni Ghislaine, ang kanyang boses ay may halong pasasalamat ngunit may kasunod na pakiusap na nagpabago sa hangin sa silid. Ngunit, dahil bukas palad po kayo sa pagtulong, maaari ko po bang hilingin na tulungan niyo rin akong makakuha ng ilang espesyal na alipin? Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Mga espesyal na alipin. Pag-uulit ng Marquess ng Branford, ang kanyang mga kilay ay bahagyang nagtagpo sa pagtataka. Opo, mabilis na tugon ni Ghislaine, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang pambihirang pangarap. Nais kong bumili ng pinakamaraming aliping elf at dwarf kung posible. Isang nakabibinging katahimikan, ang bumalot sa paligid sa mga salitang. Binitawan ng ating bida, ang Marquess de Branford, na kanina lamang ay handang pagbigyan ng anumang kahilingan, ay biglang natigilan. Ang mga salitang iyon ay tila isinampol sa kanyang mukha, isang hamon na hindi niya inaasahan. Ang pagkuha ng mga aliping elf at dwarf ay hindi parang pamimili lamang sa isang ordinaryong pamilihan. Sila ay mga nilalang na nasa ilalim ng espesyal na pangangasiwa ng kaharian. Ang pag-aari sa kanila ay isang pribilehiyong nakalaan lamang para sa pinakamatataas na maharlika o sa pamilya ng hari. Kahit pa magkaroon ng pagkakataon, iilan lamang ang makukuha, at ang halaga nila ay katumbas ng ginto, hindi, mas mahal pa. Ang presyo ng isang aliping hindi tao ay maaaring katumbas na ng halaga ng 100 bihasang aliping tao. Napakabigat naman ng iyong mga hinihiling, sabi ng Marquess, ang kanyang boses ay naglalaman ng pagkamangha at pag-aalinlangan. Maging ang mga pinakamatataas na maharlika ay nahihirapang makakuha kahit iilan lamang sa kanila, at ikaw ay naghahangad na bilhin sila ng maramihan. Pagtataka ng Marquess kung bakit ganito na lamang ang takbo ng isipan ng ating bida. Tama po kayo, hindi madaling makahanap ng nagbebenta, pag-amin ni Ghislaine, ngunit walang bakas ng pagsuko sa kanyang tono. Mas makakamura ka pa kung bibili ka ng mga aliping sinanay sa mga pambihirang kasanayan, mungkahi ng Marquess, sinusubukang ibalik sa katinoan ng binata. Iyan din po ang plano ko, sagot ni Ghislaine. Ngunit hindi po ba't mas magiging kapaki-pakinabang kung mayroon din tayong mga aliping hindi tao? Ang kanilang likas na katangian ay higit na nakahihigit sa mga tao, paliwanag ng ating bida. Sa isip ni Ghislaine, nabuo na ang napakaraming paraan para pakanabangan ang kanilang pambihirang lakas at talino. Kung hindi niya kayang paramihin ang bilang, dadagdagan na lang niya ang kalidad. Siyempre, magagawa lamang ito kung may sapat na salapi. At iyon mismo ang puntong binigyang diin ng Marquess. Ngunit mayroon ka bang sapat na pera para dyan? Tanong ng Marquess, ang kanyang tingin ay matalim. Nabalitaan kong lumago ang iyong yaman kamakailan, ngunit kulang pa rin iyon para makuha ang lahat ng gusto mo. Isang ngiti ang sumili sa mga labi ni Ghislaine, puno ng kumpiyansa na tila ba may hawak siyang isang lihim na sandata. Sa totoo lang po, mahihirapan akong maglabas ng ganoong kalaking halaga agad-agad.
Ngunit mayroon akong paraan. At ano naman iyon? Yusisa ng Marquez, ang kanyang interes ay napukaw. Nagningning ang mga mata ni Ghislaine habang buong tiwalang tumingin sa Marquez de Branford. Maaari po ba kayong maging guarantor ko, matapang na hiling ng ating bida? Hindi maaari, mabilis na sagot naman ng Marquez. Isang malakas at mabilis na pagtanggi ang pumutol sa mga salita ni Ghislaine bago pa man niya ito matapos. Ang salitang, hindi, ay umalangaw-ngaw sa silid, kasing talam ng isang espada. Ang mga taong nakikinig sa paligid ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Rosalyn, lalo na, ay muling nakaramdam ng matinding pagkabigla. Kahanga-hanga na ang kakayahan niyang mag-isip ng mga ganitong kadakilang plano, ngunit ang balak niyang gawin ito gamit ang pangalan at yaman ng iba ay isang sukdulang kapangahasan. Isang hanggal, ngunit napakagaling, bulong ni Rosalyn sa sarili, hindi maalis ang pagkamangha. Habang ang lahat ay nababalot ng katahimikan, muling hinayla ni Belinda ang manggas ni Ghislaine, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Diyos ko, nakakabaliw na ito. Sobra-sobra na ang mga nauna niyang hiling, bakit kailangan pa niyang dagdagan ng ganito? Nagsisi siya na hindi niya ito pinigilan kanina pa. Hindi pinansin ni Ghislaine ang paghila ni Belinda at muling nagsalita. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala dahil sa napakalaking halaga. Ngunit wala po kayong dapat ikabahala. Kaya ko pong bayaran ang lahat, sabi ng ating bida, para alisin ang pagkabahala ng Marquez sa usaping ito. Nawala ng imik ang Marquez de Branford. Lahat ng taong humihingi ng garantiya ay iisa lang ang sinasabi. Wala pa siyang nakilalang umamin na hindi sila makakabayad. Talaga po bang hindi maaari? Muling tanong ni Ghislaine, ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin sa pag-asa, suot ang isang napaka-inosenteng ekspresyon. Isang mahinang tawa ang kumawala sa Marquez. Kahit pa pumayag siyang maging patron ni Ghislaine, pakiramdam niya ay hinihila siya nito hanggang sa dulo ng impyerno. Ang humingi ng garantiya sa ganitong pagkakataon. Kakaiba talaga ang binatang ito, patuloy na pagkamangha na may halong inis ng Marquez sa ating bida. Tinanggihan ko na, huwag mo nang ulitin ang tanong na iyan, mariing sabi ng Marquez. Sayang naman, bulong ni Ghislaine, hindi maitago ang pagkadismaya sa malamig at pinal na tugon. Gaya ng inaasahan, hindi ito gagana. Sinubukan lang naman niya, ngunit nabigo siya. Sa kanyang paglingon, napadako ang kanyang mga mata sa isang tao, ang babaeng minsang buong pagmamalaking nag-alok na maging kanyang sponsor. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, mabilis na inilabas ni Rosalyn ang kanyang pamaypay at itinago ang kanyang mukha. Tumingin si Ghislaine sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, at tinawag siya sa malambing na boses. My lady, sabi ni Ghislaine na parabang punong ginoo ang tono ng boses nito. Halos matamba si Rosalyn sa gulat ngunit mabilis na nakabawi ng balanse at bumaling sa kanyang katabing katulong. Pakiramdam ko ay hindi pa ako lubusang magaling. Kailangan ko nang bumalik sa aking silid. Halika na, bilis, bilis, sabi ng dalaga na alam niyang sa kanya hihingi ng tulong ang ating bida, kaya tatakas na ito. Sa tulong ng kanyang mga alalay, mabilis na lumabas ng bulwagan si Rosalyn, ang kanyang mukha ay nanatiling nakatago sa likod ng pamaypay. Sandali lang, my lady. Pahabol na sigaw ni Ghislaine. Sinabi niyo pong magiging sponsor ko kayo. Sponsor ang sinabi ko, hindi guarantor. Sigaw ng isip ni Rosalyn. Ang pagbili ng napakaraming aliping hindi tao ay katumbas na ng taunang budget ng buong kaharian. Kahit gaano pa kalakas ang benta ng mga kosmetiko, imposibleng mabayaran ang ganoong kalaking utang. Ang pagiging guarantor ay parang pagtatakda na ng petsa para sa iyong sariling pagkalugi. Baron, masama talaga ang pakiramdam ko ngayon. Magkita na lang tayo sa susunod, sabi ni Rosalyn habang nagmamadaling umalis. My lady, naglaho si Rosalyn na parang bula, nagkukunwaring hindi naririnig ang desperadong mga tawag ni Ghislaine. Hindi maitago ni Ghislaine ang kanyang pagkadismaya habang inililibot ang tingin sa silid. Ngunit lahat ng masalubong ng kanyang tingin ay mabilis na umiiwas, na parang may dala siyang salot. Kaya ko naman talagang bayaran, pero walang naniniwala sa akin. Ang dami ko kasing kailangan paggastusan ng pera. Hay! Wala na siyang magagawa, kailangan niyang tipunin ang bawat sentimong kanyang kikitain. Mukhang kailangan niyang mamuhay ng matipid sa mga susunod na araw.
Matapos tanggapin ang katotohanan, sumuko na si Ghislaine. Nauunawaan ko po, ako na po mismo ang mag-aayos ng pondo. Nang matapos ang usapan, nagsalita ang Marquess de Branford sa kanyang karaniwang walang emosyong tono. Mukhang wala ka ng ibang kailangan. Aabutin ng ilang araw para maayos ang lahat ng iyong nabanggit. Sige po, babalik na lang ako kapag nagpasabi na kayo. Mayroon ka pa bang ibang sadya dito sa kabisera? Huling tanong ng Marquess sa ating bida. Ano kayang totoong dahilan bakit kailangan ng ating bida ng mga elf at dwarf sa kanyang nasa sakupan? Totoo kayang para lang ito sa mga gawain sa kanyang teritoryo, o may iba na naman itong dahilan? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!